Sister Jeannie. Okay po. Okay, good afternoon. Ang tanong ko lang po ay tungkol po sa 7 days na literal creation week. Hindi po ba? 7 days. So, kung 7 days, ano yung sa Peter na pinapaliwanag doon ng isang araw ay 1,000 years? Ang isang araw ay 1,000 day, di ba? 1,000 yon. Basahin ko para ano. Sa Sa 2 Peter 3 ayun, verse sa 8 to 9. 8-9. A day is like 1,000 years. Ayun pala. So, ang ibig sabihin ba na ang 7 literal days na creation week, inabot ng 7,000 years? Opo, sige, sagutin May namin. follow up pa po. Ito po ay tanong na isang young couple. Follow up na, ano, Follow sasagutin po dito. muna namin o... Para isang tanong na lang po. Sige. Okay, yung first na yon, paano marirelate yung creation week dun sa sa Peter na sinasabing isang araw ay 1,000? Kung pansinin po ninyo dito sa Pedro, hindi ho creation yung pinag-uusapan po rito. Ito po ay paghuhukom. Sapagkat darating po mga kapatid, yung ay tinatawag pong mga manunuya. Nanunuya sila sa verse 2 at 3. Na malaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ano sasabihin? At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nangananatili ang lahat ng bagay gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. So, binabag ito rito yung panahon darating na may mga tao na, bakit hanggang ngayon wala naman? Asa na ba yung sinabing malapit na? Sabi nga ng kanta daw natin, sa pinto, hanggang ngayon wala naman. Hindi mo hanggang pinto lang pala. So, doon ginamit po yung verse 8, mga kapatid, na sa atin, parang inip na tayo. Ang tagal-tagal para sa atin, pero sa Diyos, yung parang isang araw lang, sa tao ay 1,000 taon na. Kasi nga, naiinip po tayo sa pagdating ng ating Panginoon. So, hindi ito batayan sa daytime reckoning. Hindi po. Ito po, ang konteksto ay tungkol po sa pagdating ng Panginoon na sinasabi ng marami, bakit ang tagal-tagal naman mangyari. Kaya nga, may mga naririnig tayong mga aral na ikinokonek ito sa creation. Ang tawag po natin dyan ay illegal connection. Hindi po dapat ito ikinokonek sa creation sapagkat magkaiba po ng konteksto po ito. Yan. Sige, Brother Gomer. Narinig ako dyan na sagot mo din eh. Tama po yun, mga kapatid. Of course, alam po natin na maraming naniniwala na yung creation ay hindi literal na 7 days, mga kapatid. Pero matibay po ang sinasabi ng banal na kasulatan na talagang 7 days po yun. Sangayon sa Exodo 20 verse 11. Na ang sabi doon ay talagang nilalang sa 6 na araw ay nilalang ng Diyos at nagpahinga sa ikapito. Binasbasan yung ikapito. Kaya nga, yung mga tumututol po kasi dyan ay ang tinatarget nila yung Sabat talaga. Pero ngayon, dito sa unang Pedro, sa ikalawang Pedro naman, actually yan po ay kinote ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro doon sa awit 90 verse 4. Pansinin po ninyo yung awit 90. Siguro umpisahan na lang natin sa 1 para makita po ninyo. Sabi niya, dito po kinuha ni Apostol Pedro yung ginamit niya po doon sa talatang 8. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha sa talatang 2, ang lupa at ang sanglibutan mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Dito po ipinapakita na ang Diyos ay infinite. Hindi po siya nalilimitahan ng panahon. Wala hong sa Diyos, walang panahon. Hindi po siya naiinip na katulad natin kasi infinite nga po ang Diyos, eternal. Sabi niya, iyong pinapagiging kapahamakan ng tao at iyong sinasabi, magsipanumbalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. And then, ito na po yung verse 4, kung saan kinote ni Apostol Pedro ito. Sabi niya, sapagkat ang 1,000 taon
sa iyong paningin ay parang kahapon lang. Ayan po yung ibig sabihin nun. Yung 1,000 taon, parang kahapon lang din sa Panginoon. Okay? Tapos sabi niya, kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Yan po yung quotation na ginamit ni Apostol Pedro para ipaalala na hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa na ang ating Panginoon ay talagang darating, bagamat marami nang kumu-question, wala yan, hindi totoo. Yan. So ang sagot niya dyan, hindi mabagal ang Panginoon. Sabi niya sa 2 Pedro 3. Yan. 2 Pedro 3:9. Hindi mabagal ang Panginoon sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So yan po yung reason kung bakit binanggit po ni Apostol Pedro yung verse 8 nang sabi niya, huwag ninyong kalilimutan, sabi niya, kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal, na ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. So, pareho lang yung isang araw at ang 1,000 taon sa Diyos, pareho lang yan. Kasi nga, hindi siya bound of time. Eh, siyempre sa atin, malaking diferensya yun. Kaya nga nagtatanong na tayo, ang tagal-tagal na. Yun po yung dahilan kung bakit niya binanggit po yan. Dito po sa ginawa ko pong 28 gabay, 28 Bible Study Guide, ay in-explain ko po yung literal day creation. Kasi yan po yung common question sa atin. Para tutulan yung Sabbath, ay pilit po nila na sinasabi na hindi po literal 24 hours yung bawat araw po doon. So dito po ay pinaliwanag po natin dito papaano natin patutunayan na literal na araw yung creation. So share ko lang, basahin ko lang po yung nakalagay po rito. Ano ang katunayan na literal na 6 na araw ang paglikha ng Diyos? So yung talata po ay yung Genesis chapter 1 verse 1 to 5. Ang paliwanag, kung ating gagamitin ang tamang analysis, itong mga talatang ito ay sapat upang maunawaan na ang unang araw ay binubuo ng 24 na oras lamang sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, dahil sa pamamagitan ng salitang nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Hindi sinabi na nagkaroon ng mga hapon at mga umaga ang unang araw. Semantics, yung pong first sa English, yung first day o unang araw, ang Hebrew word niya ay yom, ikad. Yom, ikad. First day. Ibig sabihin, ang ikad ay nangangahulugang isa, singular. Subalit, ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Ito ay ang gabi at umaga o day and night. Kaya ikad, hindi po yakid. So, ibig sabihin, first day, yom ikad. Ang ikad ay literal na 24 hours kasi ang 24 hours ay binubuo ng dilim at liwanag. Ayan, meron pa pong explanation dito pero binigyan ko lang kayo ng sample para malaman po at ma-inanin po yung ating libro na pinopromote for Bible study. Okay? Ayan. Salamat po. May follow-up po kayo? Follow-up lang po. Di ba may mga lugar sa ibang mundo, sa ibang bansa, panig ng bansa? Di ba sabi natin, Sabbath na kasi nag-sunset na. Paano yung mga lugar na ang sunset minsan nila inabot na ng 9 o'clock, ng gabi na? O kaya naman minsan ilang buwan na wala silang gabi, di ba? Puro na lang araw. Paano po yun? Okay, maganda yung tanong, Brother Johnson. Totoo po yun na sa atin, parang tayo yung namang problema. Pero sila doon, hindi sila na namang problema eh. Kasi meron po silang paraan ng pagbilang ng araw. Although, ang naging kalituhan lang doon is yung sunset, paglubog, pero meron po silang paraan kung paano po nila binibilang ang araw. At kung mapapansin po ninyo, kahit sa ating mga, yung ating Sabbath School lesson mga kapatid, di ba naglalagay doon nung anong oras nag-sunset, ayan ganito ganyan. So yung ating pong misyon na nakakasakop sa mga lugar na iyon, ay meron silang ginawa, settled na po iyon. At alam niyo po ba mga kapatid, additional na information na rin lang din ito,
Alam niyo po ba na mayroon pong, kung di ako nagkakamali, 2 lugar, 2 bansa na ang worship ng mga Seventh-day Adventist ay Sunday. Ito po yung Samoa at yung Tonga. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa International Dateline. Ano po yon? IDL. Originally, yung pong Sunday nila ngayon doon ay Saturday talaga yon. But because of IDL, na tinamaan po sila ng International Dateline, nasa boundary, so naibilang po sila ng araw ng reckoning nila ay naibilang na po sa kabilang bansa. Kaya yung dating Saturday nila naging Sunday. Dahil palibhasa, bago pa ito na-issue, ay meron ng naunang misyon na nakakasakop, pinanatili nila yon original na araw. Kasi gawa lang naman yun ng IDL na ano lang naman yun naapektuhan lang naman yung ng IDL yun. Kaya ang desisyon ng ating misyon na nakakasakop ng Samoa, i-research niyo po, Samoan Seventh-day Adventist. Sunday po yung worship po nila. Kaya nga ginagamit po sa atin yan ng mga Jehovah's Witnesses, mga CFD. Bakit yung inyong simba doon sa Samoa ay linggo? Pag hindi mo alam yon, malito ka nga. IDL ang solution doon. So, ganyan po. So, ibig sabihin, yung ating sistema, yung ating General Conference, pagdating sa bagay na yan, ay inayos po nila yan. Hindi ho nila pinabayaan. O paano binibilang yung araw, paano pinapangalan ng pangingili ng Sabat, dahil naman minsan, lalo na doon sa North Pole ba yun, na hindi naman na lumulubog yung araw, o may panahon naman na talagang di may tama silang paraan kung paano po binibilang ang bawat araw. Kasi pag wala, hindi nila alam, ilang araw na kaya ngayon? O paano nila bilangin yung isang linggo, yung isang taon, yung mga trabaho nila. So meron po, at doon din po nila binabata yon.